central Copenhagen, Denmark. This is part of the 17th century. This includes the Round Tower. Initial plans in 1635 were for the student church at the Regensens. Built in the time of Christian IV, Christian IV. Christian IV is the king. 1637. The Round Tower was completed in 1642. The interior was damaged in the fire of 1728 but was rebuilt in 1731. Wala si Marites, wala si Marisol, wala taga. Napaka-sarap magdasal dito na mabawasan yung mga kasalanan natin. Ako na-amaze guys sa ceiling nila. Kasi tingnan mo, kapakaganda. Kaya nakikita nyo namang lagi ko siyang pinofocus dyan para makita nyo din na sana ma-appreciate nyo din katulad ng pag-appreciate ko sa mga ganitong disenyo. Sana yung mga vlog ko sana mga churches na lang kasi kung saan ako mapuntang bansa, ang dami kong mga pictures o mga videos na mga simbahan ang content. Kahit ano pa yan, basta gala tayo, may makita tayong magandang pupuntahan, papakita ko sa inyo. Next time siguro mag-live ako para makita nyo ng actual talaga, para ma-feel nyo talaga. Ito kasi yung vlog ko ngayon, 100%. Ito po ay taken for today. Today is March 3, 2025. Kung yung taong hindi masyadong nagpupunta sa mga simbahan, hindi man every Sunday katulad ng iba dyan, pero araw-araw po akong nagdadasal. Sabi ako sa Panginoon, nagpapasalamat po ako sa biyayang binigay sa amin. Manakalain yung batang gusgusin dati, ng ganitong magandang tanawin. Sana magbuka ng Bible pero hindi mo natin masyadong maintindihan yan kaya puwas muna tayo pang iunlong natin sa kakastadi. Okay guys, ayan yung door. Makikita natin, masilip natin dyan yung hagdan na walang steps ni King Christian IV. Literal po talaga, hindi siya hagdan, kalsada. Kalsada sa loob ng tower. Mapagod pumunta sa taas, pinagawa niya ng kalsada. Habang pinapagawa niya siguro yan, syempre masaya siyang hindi na siya mag step by step sa hagdan. Wala na yung kabayo niya, kalisan niya, ng kalsada dyan, mismo ng building. Pero yung isa na napaka-amaze ako is yung mga upuan, yung curving ng side ito. Diba hinawakan natin? Oo, kasi bakit? Naalala ko si Papa. Kasi is hobby niya yan. Yung mag-ukit ng kahoy. Curving, di ba ang tawag dyan? Yung pintuan namin sa bahay, gawa nila yan ng kapatid niya. Pinapakita ko sa mga anak ko, nagawa yan ng mga lolo nyo. Sana nag-enjoy kayo at nagkwento tayo ng konti sa buhay ko. Sa susunod, buong buhay ko na lang. Sa vlog natin dito, buong buhay ko na ay magkwento ko na. Kailangan at least buhay ko, hindi buhay ng iba. Na talaga yung church nila dito, mga me. Ako yung putulin, gagawing plato. Kaya naman ako sa bulaklakin. Nakita ako sa inyo mga me, yung sa left side na yan. Pwede kang umakyat dyan, di ba? Yung may hagdan kanina pinakita ko. Yan yung sa harap niya. Diyan magbabasa sila ng verse. Pwede kayo dito magpakasal, magpabinyag. Tapos, nagko-concert din sila dito, yung church concert. So, pwede kayong bumili ng ticket, manood kayo ng concert. Talagang lumapit talaga doon sa altar, kaya nakaharang. Talaga kaya respeto talaga ang kailangan dito. Kailangan din
sa Denmark, pag sinabing bawal is bawal. Madala ng hilot ng under the table. Marami silang table dito, hindi pwede. Mga ganun, me. Hindi man ako pala simba, pero pala dasal ho ako. Kaya ho ako binibless ng Panginoon dahil ho hindi po ako nakakalimot sa aking pinagdaanan. Nagpapasalamat sa Panginoon na binigay sa amin. At sa mga kapatid ko, sa akin, mag-aakala nung batang gusgusin, andito ako. Diba? Sa pinagdaanan ko namin, dahil naabot ko din, kahit hindi man ako mayaman, pero mayaman na din para sa akin. Sa tingin yung hindi ako mayaman, sa mayaman ako. Mayaman sa pagmamahal. Yun kasi ng yaman is kung kontento ka na ba kung anong meron ka. Kasi kung hindi ka pa kontento, means hindi ka pa masaya. Hindi mo pa kasi naabot yung pangarap mo sa buhay. Yung pangarap ko, makakain kami ng masarap ng 3 beses sa isang araw. Parang Panginoon. Kasi pwede kaming kumain kahit saan, kahit ano, kahit anong oras, ilang beses sa isang araw. Gusto ko lang naman magkadamit ng maganda before ako mag-close ng aking eyes, before nung bata pa ako. Mag-close ng mga eyes ko nung bata pa ako, before matulog, nanaginip ako ng magandang damit. Kamo, lagi kasi kaming binabawian ang binibigay na damit sa amin. Kasi hindi namin nabibigay ang gusto nilang kapalit. Okay, ganun pa man, God bless pa din kami. Ayan. Yan na yung tower, yung round tower na yan na kinikwento ko kanina. Yan po yun. Kaya libot tayo, libot. Tapos yan yung entrance dyan. Nakita mo yung kalsada. O, yan yung kalsada. Papunta dun sa tuktok ng tower. All the way yan. Aakyatin natin yan next time. Pero ngayon, ito pa yung first episode natin. After that, nanonood tayo na yun. Tignan mo yung tower. Diba? Apakaganda. At saka ang ganda ng day to day. Diba? 20 degrees. First time in the year na may 20 degrees. So, mainit na talaga yan dito. Yung mga tao dito nag-short, nag-t-shirt na lang. Naman ako Danish, kaya nag-jacket-jacket pa din ako kasi malamig pa rin yan para sa akin. Pero maganda na din. Kapal. Ang ganda ng sky. Kita nyo yan, wala pang dahon yung kahoy. Magkakadahon yan, magkabulaklak yan. Ang ganda. Kakaspring pa lang, wala pa siyang dahon. Pero dito sa Denmark, kahit saan may bulaklak. Denmark, tinatawag ko talaga siyang big garden. Kasi bakit? They plant flowers everywhere and it's very clean. So are friendly. Ang friendly nila dito, matulungin pa sila. Respectful din sila. Halos lahat ng mga Danish ay napaka-mabait nila. Respectful sila. Today's video, ayan, mag-continue tayong maglakad-lakad dyan. Timing din na makikita natin yung mga guards. Sa Denmark, nag-change sila ng guards. Tapos may ceremony, nagma-marching sila dito sa city. Castle to castle. Rosenborg Castle to Amaliensborg Palace. Nakatira yung queen. Mother queen na kasi may queen na si Queen Mary. The ceremony takes place daily with the guards leaving Rosenborg Palace at 11:30 to arrive at Amalienborg Palace for the ceremony at 12 noon. So magmamarch yan sila sa city. Pag nagpapalit na sila, diba, papunta sa Amalienborg, from Rosenborg to Amaliensborg Palace. Yun, magpapalit sila. So, syempre, maganda. Kita nyo naman, pero tinanggal ko yung music kasi baka maano tayo. Kailangan sila kasi sanay na sila sa mga tourists, na pinipicture sila, na tinitik sila ng video. Hindi naman yan sa saan-saan ng mga content at saka mga videos
around. Bawal lang yan silang hawakan. O, pwede silang i-video, pwede silang i-picture, pero bawal silang hawakan. Respect na din yun para sa kanila. Guys, natutuwa na talaga ako mag-vlog today kasi bakit? I mean, nowadays, kasi parang feel ko ang ganda lang tingnan na napapanood ko yung iba, malay natin. Biyahe ako, so it means travel. So kailangan mag-travel din tayo kahit dito man lang may mapakita man ako sa inyo na konti. Ang ganda din naman kasi yung tanawin. Pero next time, papasok tayo doon or mag-live tayo para mas maganda. Siyempre, gagawa tayo ng mga video, content, organic na. Siyempre, pero ito guys, gusto ko itong bibilihin. Lalagyan niya ng halaman. Plastic. Pero mas gusto ko yung lagyan ng labahan. Ito naman, pwedeng taniman niya ng patatas, lettuce. Maganda lang talaga yung surroundings dito sa Denmark. Kahit saan ka magpunta, may mga bulaklak, mabenta man yan, o kaya tinaniman yan ng kumun. Ang sarap lang tingnan. Tapos kung saan-saan yung mga bike, ganun. Tingnan mo yung bulaklak. Ito yung dinala ko sa bukid namin. Pero iwan ko kung tumubo. Kasi dito, yung seeds niyan, kahit saan, tutubo yan. Yung garden ko, kahit maliit lang, marami siyang tanim. Kaya habang nag-ikot-ikot ako, napagod ako ng slide. So magkakapi muna tayo. Dadalhin ko kayo doon sa lagi kong kinakapihan pagtapos ko ng school. Marami silang branch dito sa Denmark. Pero ang Denmark ay isa sa pinakamagaling gumawa ng pastries. Pastries, magaling sila dyan. Kapi muna ako. Tingnan mo ang cute. Ayan, manok. Kasi mag-i-Easter na. So, iba-iba kasi depende sa occasion. Iba-iba din yung mga decoration nila dyan sa mga pastries. Those are only cakes for morning cakes. No cakes. This is carrot cake lang yan. Tingnan mo ang cute. Flour at saka coffee. Napakalaki ng coffee ko. Kasi hindi ako nakapag-coffee kanina umaga. Natapos na lang yung school. Hindi pa ako nakapag-cafe. Kaya nag-coffee muna ako. School, tapos lakad-lakad, tapos ikot-ikot. So, siguro ganyan na lang yung gagawin ko. Mag-vlog na lang din ako para habang ay may remembrance sa aking pag-study. Tuloy na tayo pauwi sa bahay. Yung mga kapitbahay. Tapos ako on the way dyan, pagbaba ko dyan, bumili ako ng mga second hand na mga plates. Malay mo, i-bless pa rin tayo ng napakadaming bless na nga binigay sa atin. Blessing pala. Kaya, bumili ako ng mga second hand plates. Gagawin natin in God's will na sana ay matupad yung isa pang pangarap natin. Ito po yung train na sinasakyan namin pa city or pa uwi dito sa amin. Mabilis lang, 20 minutes, nandun na ka sa city mismo. Yung paglalakbay, ayan, nakabili si Inday ng pang restaurant, pang cafe. Bili tayo dyan, pang coffee man or pang tea man. Yan tayo for sugar. Ito yung for sugar, for cups, for tea or coffee, and then the plate for cakes. At saka yung parang kettle. Parang kettle na pwede siya sa coffee, pwede siya sa tea. Pero gagamitin natin yan kahit saan man. Thanks for watching guys. See you sa aking next vlog. Tayong Jera. Kung saan tayo pupuntahan natin yan. A lovely day and God bless.